Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay nasa pintuan pa rin tayo ng mga pagsasala o pagdarasal at dadako po tayo ngayon sa tinatawag na salatu at tatawwu'. Ito po yung mga voluntaryong sala. Ito po yung mga sunnah na sala. So ano ba yung mga sunnah na sala? So ito po yung mga sala na maliban po sa 5 obligadong sala, hindi po ito yung Zuhur, Asar, Maghrib, Isha, Fajr, hindi po ito yung tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin dito ay mga karagdagang sala. So, kinakailangan natin magawa ito kasi napakalaki ang benepisyo na makukuha natin dito. Ang salatu tatawu ay mga sala na dagdag sa 5 obligadong sala. Dagdag po ito. May benepisyo po tayo makukuha, may mga gantimpala po tayo makukuha dito. Malaki pong naitutulong nito sa atin mula sa mga obligadong sala na ginagawa natin araw-araw. Ang salatu at tatawu, ang voluntaryong sala ay nahati po sa dalawa. Ang voluntaryong sala ay nahati po siya sa dalawa. Mayroon tayong tinatawag na tatawu'un mutlaq, mayroon tayong tinatawag na sunnah na sala na mutlaq, wala siyang takdang oras. Wala po siyang particular na oras na dapat dito mo isagawa sa oras na yan. Wala po. Ibig sabihin, kahit anong oras, wala pong problema. Pangalawa, tatawu muqayyad. Mayroong voluntaryong sala na mayroon siyang particular na oras at dito mo siya isasagawa. Yan po. Pero hindi siya obligado, ha. Unang kukunin natin dito, ang tinatawag na al-tatawu, al-mutlaq, ito yung voluntaryong sala, ito yung sunnah na sala na walang oras. Walang dahilan para gawin mo ito. At pwede mong gawin ito oras-oras, minu-minuto, araw-araw, umaga, gabi, pwede mong gawin, wala pong limit. Bahala ka na kung ilang raka ang gagawin mo. Mag-intensyon ka lang na magsasagawa ka ng sunnah ng sala na ito. Kaya nang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, salatul nahari masna, ang sala sa araw ay 2 raka'a. Halimbawa, sa Juma'a, pumasok ka sa masjid ng maaga, alas 7 pa lang nandun ka na. Hanggat hindi pa nag-start yung khutbah, nagsasala ka na nagsasala. Walang limit. Halimbawa, nakaabot nila 1,000 na sala mula pagpasok mo sa masjid. Walang problema doon. Ang tawag doon, at-tatawu al-mutlaq. Walang limit yun. Wala pong problema doon. Ganun din sa gabi. Pagkatapos ng Isha, hanggang Fajr, nagsala ng 2 raka'a. Ang tawag doon ay at-tatawu al-mutlaq. Walang oras yun. Wala pong problema doon. Pangalawa na kukunin natin, at-tatawu al-muqayyad. Ang sala na mayroon siyang particular na panahon, mayroon siyang particular na oras. Ito po yung mga sunnah na sala. At meron itong dalawang hati. Nahahati ito sa dalawa. Meron tayong tinatawag na as-sunan ar-ratiba. Ano yung sunan ar-ratiba? Ang sunan ar-ratiba, ito yung mga sunan na sala na may connection sa mga obligadong sala. Ika nga, papasok ang mga sunan na sala na ito, pagpasok din ng sala. Para mas malinaw po para sa inyo. Ang sunnatu ar-ratiba o ang sunan ar-rawatib, ang kanyang plural ay ang sunan ar-rawatib. Ito yung mga sunnah na sala na mayroong mga particular na oras at panahon. Papasok, ibig sabihin, mayroong kang inaabangan na oras bago mo ito isagawa. So ano inaabangan mo na oras? Ang inaabangan mong oras kapag ka pumasok na ang oras ng sala. Anong palatandaan ng sala? Yung adan. Kapag walang adan, walang nag-adan, ay yung relo. Kung saan nasanayan natin ang oras ng Duhur, Asar, Maghrib, Isha, Fajr. So, ang sunnatu ar-rawatib, dito po nakakunik ito sa 5 obligadong sala. Yung sunnah ar-rawatib ay may connection po sa mga obligadong sala. Ibig sabihin, papasok ang oras nito sa pagpasok din ng obligadong sala. Yan po, para mas malinaw po sa inyo. Ibig sabihin, pagka-adan na, pag-uusapan na natin ng sunnatu rawatib. Mayroon dito sa mga sunan ar-rawatib na isinasagawa bago mag-iqama ng sala at mayroon din dito pagkatapos isagawa ang sala.
At ang dami po ng sunan ar-rawatib ay 12. 12 ang dami ng sunan ar-rawatib. Mayroong hadith si Ibn Umar na ang naisalaysay niya, na naisaulo niya, na nakikita niya na isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay 10 lamang. At yung pang 12 dito ay naisalaysay ng asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nakikita niya na isinasagawa niya ito sa loob ng bahay. At ito po yung Fajr, yung sunna po ng Fajr. Kukunin natin ngayon kung saan natin matatagpuan ang 12 raka'ah na to. So, ang sunan ar-rawatib, tag-2 po. Tag-2 raka'ah. Bilang karagdagang kaalaman sa inyo, mayroon pong pananaw ang ating ilan sa mga scholar, kagaya ni Imam Abu Hanifa, na pwede pong magsunna o magsagawa ng sala na diri-diritso po 4 na raka'ah o 6 na raka'ah. Mayroon pong pananaw na ganun. Pero ang pinakamainam po ay 2 raka'ah po. Ang pinakamainam po ay 2, hatiin na lang po ninyo sa 2. Ibig sabihin, every 2 ay magtataslim. Minsan may katanungan po dito. Sa sunan ar-rawatib po ba, pagkatapos ng Fatiha, magbabasa pa ba ako ng sura? Yan po ang sunnah. Ito po ay minsan napagdidiskusyonan po ng mga kapatid natin sa social media na sinasabi nila wala na pong mga binabasa dyan, Fatiha lang po. Ang totoo po, mayroon pong mga binabasa po dyan at hindi lang po natukoy ang mga binabasa maliban po sa ilang mga sunnah, kagaya po ng sunnatul Fajr. Mayroon pong mga binabasa dyan pagkatapos ng Fatiha, basahin nyo po ang sura na nais ninyo at sa ulo nyo pagkatapos po magbasa ng suratul Fatiha. Okay, kunin natin yung 12 na ito, 12 raka'ah. Una, pagdating ng Fajr, pag-adhan ng Fajr, magsunna po kayo ng 2. At ito po ay isa sa sunna na hindi po iniiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung 2 raka'ah ng Fajr. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, raka'at al-Fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ang 2 raka'ah ng Fajr ay mas mainam sa mundo kaysa sa nilalaman nito. Biruin mo, 2 raka'ah lang. Mas mainam pa sa aeroplano, mas mainam pa kay Bill Gates, mas mainam pa kay Bulkiya, mas mainam pa sa kayamanan nila, mas mainam pa sa mga mayayaman sa Pilipinas, mas mainam pa po yung 2 raka'ah, mga kapatid. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kaya lang, minsan wala po masyadong gumigising dito eh. Paano nila makukuha yung isang gantimpalang itong napakalaking gantimpala? Mas mainam pa sa nilalaman ng mundo. Mas mainam pa sa mundo. Biruin mo, khairun min ad-dunya. Mas mainam pa sa mundong ito na nilikha ng Allah sa atin. At ang nilalaman dito, mas mainam pa po ang 2 raka'ah na yan ng Fajr. Pag adhan ng Fajr, magsunna ka ng 2 raka'ah. So, 2 raka'ah po. Pagdating naman ng Zuhur, pag-adhan ng Zuhur, 4 na raka'ah po before Zuhur. So, 2. Pag adhan ng Zuhur, paprika mo ng 2, then sundan mo ulit ng 2. So, 6 na siyempre. Then, pagkatapos ng Salatul Zuhur, magsunna ka ulit ng 2 raka'ah. So, ilan na po? 8 na. Yan po, 8 na po. Pagdating ng Maghrib, pagkatapos po ng Salatul Maghrib, mayroon na namang 2. So, 10 na. So, yung mga before Maghrib, hindi po nakasama sa bilang ng sunnatul rawatib. After po ng Maghrib, ang 2 raka'ah. Pagkatapos magsala ng Maghrib, sundan nyo ng 2, then 10 na. So, 2 na lang kulang. Pagdating ng Aisha, after ng Salatul Aisha, magsagawa ka ulit ng 2 raka'ah at ang total ay 12. Anong gantimpala nito? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sallat 12 rakatin fi yawmin wa laylatin banallahu lahu baytan fil jannah. Ang sinuman na isagawa niya ang 12 raka'ah, ito yung sunan ar-rawatib, gagawan ka ng Allah ng bahay sa paraiso araw-araw. Ibig sabihin, pag nagagawa mo yun araw-araw, mayroon ka ng subdivision sa paraiso. Dami mong bahay sa paraiso. Subhanallah. Saan ka pang dami mong bahay? Ha? Bawat isa sa atin nangangarap ng maraming bahay. Wala tayong magawa. Tag-iisa, tagdadalawang bahay lang mga kapatid natin. Sa paraiso, araw-araw, pwede kang gumawa ng isang bahay. Meron pang mga dhikr, pag-alala sa Allah, pwede mo pang tanan ng mga puno sa pamamagitan ng pagbigkas lang ng subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ang daming gawain na sa mundo na, kumbaga, napakadaling gawin. Katumbas ay mga bahay, katumbas ay pananim,
katumbas ay inumin, katumbas ay hurunain. Subhanallah, napakasimple mga gawain, pero hindi mo kinakailangan ng pagod, ng sakripisyong napakalaki, napakasimpleng gawain, pero ang gantimpala ay limpak-limpak. Napakalaki ng mga gantimpala na inihanda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito po kamakatarungan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ika nga, konting gawain, ang daming kapalit, ang laki ng kapalit. Dito sa mundo, konting gawain, maliit ang sahod. Malaking gawain, konti rin ang sahod. Yan po ang problema dito sa mundo. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi po siya ganun. Ngayon, yung mga hindi natin nabanggit kanina, wala pong sunnah, hindi po nabanggit ng asar. Napansin niyo po kanina, hindi po nabanggit ng asar kasi hindi po kabilang sa listahan ng sunnah arawatib yung asar. Wala po sa listahan. Before Maghrib, hindi rin po kasama before Maghrib. Before Isha, hindi po nasama sa bilang ng 12 raka'a. After ng Fajr, hindi rin po nasama sa bilang. Minsan may mga katanungan dito, kung sakali na hindi po ako nakapagsagawa ng mga sunnah na ito, pwede ko bang palitan? Halimbawa, hindi ako nakapagsunnah before Fajr, pwede ko bang palitan after Fajr? Wala pong problema. May nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na niya sinabihan, pinalitan niya after Fajr. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nabisi siya, before Dhuhr, pinapalitan niya ito after ng Asar. Yung sunnah, before Dhuhr na hindi niya po nagawa, pwede po natin itong palitan. Ang mga sunnah na ito na binanggit natin na sunan ar-rawatib, ang tawag natin dito ay sunnah muakkada. Ibig sabihin, ito po yung mga mabibigat na sunnah. Kung saan in-encourage tayo dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon namang tinatawag na sunan ghayr muakkada. Mga sunnah pa rin ang voluntaryong sala, pero hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun kabigat ang pag-encourage sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Yung 4 na raka'a after ng Dhuhr. Maliban pa doon sa 2 raka'a, mga kapatid, mayroon pa pong 4 na raka'a after Dhuhr. Ito naman ay hindi po siya kasama sa listahan ng sunan ar-rawatib. Sunnah rin po siya after ng Dhuhr. Kung ito total po natin, yung sunnah ng Dhuhr, kasama po itong 4 na to, meron kang 4, 6, so meron kang 10 raka'a sa loob ng Dhuhr na yan. Pero hindi po siya ganun kabigat. Meron din pong 2 raka'a before Asar. Meron din pong 2 raka'a before Asar. Meron din pong 2 raka'a before Maghrib. Meron pong 2 raka'a before Isha. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ganing sinabi, bayna kulli adhanaini salah liman sya. Yun nga lang, hindi ganun kabigat ang pag-encourage sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sa pagitan ng 2 adhan ay mayroong sunnah na salat. Liman siya, sino lang ang nais niyang gawin to? So, hindi ganun tayo in-encourage ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ikaw, bahala ka kung gusto mong gawin o kaya ay ayaw mong gawin. Mayroon namang mga sunnah muakkada na wala siyang particular na oras. Sunnah muakkada na wala siyang particular na oras. Anong halimbawa? Salatul Witr. Ang Salatul Witr, pagkatapos ng Salatul Isya, ikaw bahala. Hanggat Fajr po yan. Ikaw bahala kung hanggang kailan mo isasagawa yan. At ang pinakamahinan na pagsasagawa ng Salatul Witr ay last 1/3 ng gabi. O kaya ay bago ka matulog. Pag hindi ka magtahajjud, bago po kayo matulog. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ijalu akhira salatikum min al-layli witra. Gawin niyo na pinakahuling salat niyo sa gabi ay ang Salatul Witr. So wala po siyang particular na oras. Basta mag-start po yan after Isya hanggang hindi pa po darating ang oras ng Fajr. Yan po ang Salatul Witr. Ito po ay sunnah na hindi po iniiwan ng propeta kahit sa biyahe. 2 sunnah po na hindi iniiwan ng propeta sa paglalakbay niya. Ito po ang sunnah ng Fajr at ang Sunnatul Witr. Pangalawa, na sunnah muakkada na wala siyang particular na oras, ito po yung qiyamul layl, yung tahajjud. May mga nagtatanong, Ustad, kailangan ba matulog muna bago matawag na tahajjud? Natulog ka man o hindi ka natulog? Pag nagsala ka sa gabi, ang tawag dyan ay tahajjud. Sala sa kalagitnaan ng gabi. At ang pinakamainam na oras ng salat o tahajjud ay last 1/3 ng gabi. At ang tahajjud po ang pinakamainam na sala pagkatapos ng obligadong sala. Sa lahat ng sala, ang pinakamainam na sala ay ang salatut tahajjud.
Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil layl. Ang pinakamainam na sala pagkatapos ng 5 obligadong sala ay ang salatu tahajjud o ang sala sa gabi. Pangatlo na, sunnah, muakkada, pero hindi siya wala siyang particular na oras. Salatul duha. Mag-start po ang oras niya pagsikat po ng araw. At magtatapos po yan bago dumating ang duhur. Ibig sabihin basta wag lang po yung oras na wala tayong anino. Pag wala ka ng anino, doon po magtatapos ang oras ng salatul duha. Ang salatul duha, mga kapatid, ay pinakamababang bilang nito ay 2 raka. Pwedeng 2, pwedeng 4, pwedeng 6, pwedeng 8. Wala pong limit yan, yung salatul duha. Pang-apat na sala na walang particular na oras ay tahiyatul masjid. Anytime na papasok ka sa masjid, huwag ka munang umupo. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Pagka pumasok ang isa sa inyo sa loob ng masjid, huwag siyang upo hanggat hindi niya makapagsagawa ng 2 sala. Ito po yung tahiyatul masjid. Ano ang kahigtan ng sa mga sala na ito na binanggit natin? Ano ang kahigtan nito? Actually, marami pa pong sala na hindi pa po nabanggit. Maliban dito, kagaya ng salatul istikhara. Mga sunna pa rin po yun. At mga binanggit pa natin na mga sunna ng sala. Salatul kusuf, salatul istisqa, at iba pang mga sunna ng sala. Salatul tauba. Yan. Mga sunna po ng mga sala yan. Ang kahigtan dito, mga kapatid, ipapalit ng Allah sa mga nautang natin na obligadong sala ang mga sunnah na sala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, in awala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Ang unang-unang itatanong sa alipin ng Allah sa kabilang buhay ay ang kaniyang sala. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kapag tinanggap ito at pumasa ang kaniyang sala, nagtagumpay siya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. At ang sino man na hindi ito tinanggap sa kanya, hindi niya ito napangalagaan at hindi niya ito naisagawa, tunay na siya ay lugi. Fa in intaqasa min faridatin shay, kapag ka nabawasan ang kanyang mga obligadong sala, qala ar-Rabb azza wa jal, bago siya parusahan ng mga anghel, magpapaalam ng mga anghel, ya Allah, parurusahan na namin kasi kulang-kulang ang kanyang sala. Sabi ng Allah, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Wag muna. Silipin niyo muna kung may mga sunna siya na sala. Ito ang kahigtan. Silipin niyo muna kung may mga sunna siya na sala. Min tatawwu'in fayukammalu biha man taqasa min al-farida. Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Silipin niyo nga kung mayroon ba siyang mga sunna na sala at itakip niyo yan, ipambayad niyo sa mga nautang niya. Subhanallah. Ganito ka makatarungan ng Allah, ganito siya sa atin. Ganito niya tayo kamahal. Inutusan ka niya ng obligadong sala, pero binigyan ka pa niya ng pagkakataon na magkaroon ng pambayad. May mga part-time, may mga overtime pa tayo sa mga gawain ito. Sa ibang kumpanya, sa ibang mga boss, sa ibang mga manager natin, walang overtime, ayaw niya ng ganyan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ini-encourage ka pa niya. Para dumating yung time na ganito, may pambayad ka. So, wag nating kumbaga, hindi yung gagawin natin na hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga yung mga sunna na sala. Napakalaking halaga nito, mga kapatid. Sa araw na paghukom, biruin mo, pambayad ng utang. At sa iba pang mga sunna na gawain natin, pwedeng pambayad pa yung mga utang natin. Yung mga sunna natin na mga nagawa. Ang sala, mga kapatid, ay ang pinakamainam pagkatapos ng tauhid. Siyempre, itinataas dito ng Allah ang ating antas, ang ating paraiso. At ang sunna na sala ay nagbubura sa ating mga kasalanan. At ito po ay protection po natin, mga kapatid, mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ang mga sunna na sala. Kaya wag lang po tayo dapat nakafocus lang sa obligadong sala. Dagdagan po natin. Para po, kahit na magkaproblema tayo, ay mayroon po tayong pambayad at may mga dagdag pa tayo na gantimpala. Yan po. So yan lang po, mga kapatid, ang kabuuan ng talakay natin sa mga voluntaryong sala o salatu at tatawwu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.